na gumising na tayo. Pero sa karagatan, sa pagitan ng Masbate at Cebu, ang tinatawag nilang Manok, isang isla na siguradong gigisingin daw ang buo niyong katawan sa ganda. Ito ang Lamanok o Manok-Manok Island. Binubuo ng 3 maliliit na isla o islet na pinagdurugtong ng isang lulubog lilitaw na sandbar. Kaya naman konting kembot lang, makakapag-island hopping ka na. Ang pinakamagagandang mga isla sa buong daigdig narito sa Pilipinas. At hindi lang ito yung mga kilala na natin. Marami pang nagtatago sa Cebu at sa Masbate. Si Pablo dito sa Lamanok Island piniling magdiwang ng kaarawan. Sinurprise pa siya ng kanyang mga kaibigan ng cake na gawa sa buhangin. Happy birthday, Pablo! Before, nag-celebrate ako sa Bantayan. Every birthday, pupunta ako ng mga island ko, sure. Gusto ko na mag-beach. Kasi yung trending sa Facebook ko, nagustuhan po namin yung sandbar nila po eh. Tsaka yung sandbar dun sa kabila. Tinawag daw na Lamanok ang isla dahil nakaririnig sila rito ng tilaok ng manok. Yung usap-usapan dito ng mga matatanda, meron daw manok dito na tumitilaok kapag madaling araw. Kaya ganun, Isla Lamanok. Meron ding nagsasabing hugis manok ang isla. Pati na rin daw ang mga alon dito. Os! Ang alam ko po kasi, alon kasi rito. Minsan nagsasalpukan eh. Parang nagsasabong yung alon. Wala pang 1 kilometro mula sa Lamanok, dinarayo ng mga diver ang isang shipwreck, ang Doña Marilyn na pinalubog ng bagyo taong 1988. 30 taon matapos ang trahedya, naging tahanan na ito ng iba't ibang yamang dagat. At alam nyo ba na 30 minuto lang makakarating ka na sa Visayas, sa Cebu. Welcome to the island of Carnaza. Viva! Ang Carnaza Island, hugis pagong daw. Meron din ditong mga hugis tatsulok na cottages. May sorpresa namang naghihintay sa sitio Liog-Liog. Kapansin-pansin ang malaking rock formation. Kapag sinisid ito, makikita ang isang natural infinity pool. Pero ingat lang dahil bukod sa napapaligiran ito ng matutulis na bato, may kalaliman din. Maliit siya pero ang ganda. Tapos may butas dun sa ilalim. Sisid muna. Malaki yung butas. Madali lang isisid saka papasok. Kung extreme adventure naman ang hanap, pwede ring akyatin ang rock formation at mag-cliff diving sa taas na 15 feet. Ang Carnaza Island, may misteryo ring itinatago. May eco park sa isla kung saan may kuweba na may mga bungo ng tao. Sabi rin ng mga matatanda dito sa island na dito nilalagay yung mga may sakit na sangla, yung leprosy. Sa kwento nila, may 2 couple na may sakit na leprosy. Locals ng Carnaza Island nag-request na ilagay sila dito kasi ayaw nila na mahawa ng sakit. Mula Cebu, tutal malapit lang naman. Pwede tayo uling bumalik ng Masbate sa Buntod Reef Marine Sanctuary. Kung saan mapa-lobster, giant clams, sea cucumber, kahit moray eel, present.
Ang isla, isa ring mahabang sandbar. Ang tagapagbantay ng Buntod Reef, ang Samapusi o Samahang Mangingisda ng Puro Sinalikway. Layunin ng Samapusi na maalagaan sa maprotektaran itong Buntod Marine Sanctuary and Sandbar. Unang-una kasi dito kami kumukuha ng mga hanap buhay para sa pamilya. Tapos sa pagbabantay namin, protektaran namin, lalong-lalo na yung mga corals, mga mangroves. Araw-araw din namin nililinis ito. Sa ganda ng kanilang karagatan, sinong mag-aakalang problema nila noon ang dynamite fishing? Gusto namin na magbago kasi yung ganyang klaseng hanap buhay, dalawa lang kasi yung pupuntahan. Kung hindi ka mamamatay, sigurado kulungan. Natuto na raw silang pangalagaan ang karagatan. Sila na mismo ang nagpapatrolya, gumagawa ng coral transplants at nagpapalago ng bakawan. Ang kanilang mga pagsisikap nagbunga. Dinaragsa sila ngayon ng mga turista. Nah, it's beautiful place. It looks like Boracay. Malinis at saka peaceful, kaya maganda siyang puntahan. Sa linggong ito, pinagbakasyon muna ang paboritong bakasyonan ng bayan, Boracay. Kailangan ng isla ng pahinga at panahon para maghilom. Pero dahil tuloy ang tag-init, with or without Boracay, nariyan ang mga paraisong nakatago sa Cebu at sa Masbate. Siguraduhin lang na bawat isa sa atin maging responsableng turista. Mag-enjoy pero huwag abusuhin ang inang kalikasan.